information gikan sa legal counsel of President Rodrigo Roa Duterte. Karon ato lang paminawon unsa na po'y pangnantaw sa kabatanunan unsay gibati nila o unsang ilahang mga pangandoy human sa tanang pakitabo karon. Let's welcome on stage our youth representatives, starting with the Deputy Mayor of Bangsa-Maranao, Honorable Rahima Usman Bulao. We are joined by the SK Chairman of Barangay Maas, City of Davao, Honorable Jericho Emphasis. On stage, guys, and Youth Political Organizer from the province of Davao del Norte, we have Mr. James Castor. Take your seats, guys. Ayan. Sige. Okay, sige. Introduce yourself. What do you represent? Sige. Let's start with ladies first. Our Deputy Mayor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong gabi kaninyong tanhan. Ako si Rahima M. Usman Bulao, Deputy Mayor sa Bangsa-Maranao. Maayong gabi sa tanan. Ako ang inyong lingkod, si Kuya Jericho Emphasis, ang SK Chairperson sa Barangay Maa. Alright, may gabi sa tanan. My name is J.R. Castor from the province of Davao del Norte. May gabi. Sige, first question off the bat. Asa mo, during the arrest of the RRD, asa mo, and when you learned of the incident, it's like, bakit ninyo when that happened? Sige. Sige. Actually, during that day, ma-remember dyan ako kay, actually we are having a meeting, monthly meeting sa City Tourism with the officer in charge sa City Tourism, si Ma'am Jen. So, while we're doing the meeting, actually, diligent attentive tanhan, deputy mayors ato that time, kay tanhan din nakatutok sa live, sa mga live updates. Kay, before pa nag-start ang meeting, naana tong storya na atangan na nila mga police airport. And katulad ginaw na po that day si former president. So kami na actually nag-buol. Dili na mo ma-focus ang meeting. Ma'am Jen needs to pause the meeting jud kay tanhan kay dili nakahatag input regarding the meeting. And after that, tong nag-start nag-candlelighting dire, same place sa Rizal Park, ipangunahan sa atong City Council. Diretso po ni adto ang deputy mayors na ditambong jud po ni. We are one with the Davaoenos in feeling yung kanago helpless kaayon ta, kay layo kaayon ta. But at the same time, atong matabang na lang jud that time is prayers. So kato lang po ang gibuhat, naghagad po mi og mga prayers o kato, we are one with the Davaoenos. Yes, sige, bati ni mo during the time where PRRD was arrested. Actually, katong time nga ginakop si FPRD, nakakuha to sa hospital kay OJT man ko sa Medical Social Services so sa hospital dito sa Davao. And while nag-cater ko client, dili gyud ko mahimutang kay nagatanaw ko sa live sa mga live. Unya ay sa mahot ng balibo. Dili lang yun ako masabtan ako feeling ang amahan sa atuang syudad sa Davao, no? Ako sa una, matayin kong leader pa ko, dili pa ko SK Chairperson, bilig na kayo ko sa leadership sa atuang Tatay Digong. So nagdako yun ko, ginasubaybayan na ako kung paun sa buhat ng mga anak sa atuang Tatay Digong. Katong gidakop na siya, naunaw na anak ko, no, isip ko sa SK Chairperson, paunsa man ako na pa-explain kinaghang mga batanon yun ato at that time nag-share bali sila po lost no tungod kay nag-share lang sila nag-sad reaction so bali ako sa kong constituents sa akong feed sa Facebook dito lang mag-yun ko baka ano kaya ako sa OJT at that time parang ako po gikumot ko na akong dughan kay lagi kung ihita mo na sa former president how much more na mga yanong tao lang. So, kato, lisod kaayon na paminawon o nawadon at that time
ang ato ang amahan diri sa syudad sa Davao kay wala na, kumbaga, wala na girespeto, biskag iya ang human rights mismo, wala na maghihatag katungod. No, so lisod kaayo na katong time na mubarog ang mga batanon kay pati ako actually kay kailangan pa nako i-compose ako sarili. Paunsa man ako ni mayon sa kuang mga kabatanunan sa barangay ug sa dakbayan sa Davao. Kay kita mga SK chairperson, no, ginalukak man ta kung unsa ang gusto nato nga ipaabot sa ilahan, no? Kita man ang kumbaga kinatungmian sa gobyerno sa local government. So dapat kita po kinahanglan knowledgeable ta kung unsa gyud ang mahitabo. So kadto nasad ko at the same time ginasabot gyud pud nako kung paunsa nako iingon ang sitwasyon ni PRD sa mga batanon. Sige. JR, from the perspective of someone na dili taga Davao City, how fail katong nga tayong pag-arrest kay PRD? Alright, sa ako agad at first, wala akong kasabot kung sa ibatikon. Nakahibalo ko is mga around 2 p.m. Kay Friday man ko nahitabo, niya, busy kayo ko sa office. And pagkabasa na ko, pag-open ako sa akong Facebook, grabe ang mga shared post ng mga tao. And ako po, as usang kabaon, wala ko kasabot sa akong ibati. Kay sayot nga kini si FPRRD dako ang nabuhat sa atuang nasod. During sa iyang time, safety ta. During sa iyang natagamdaman nato nga naag yung gobyerno. And ako isip ko sa kabatanon, nauna-unaan ako kung nabuhat ganito nila sa usa ka kanhi presidente, unsa na lang kaha sa mga yanong katawhan, sa mga kabatanunan, di ba? And moto, after ato, nakauna-una ko nga mag-organize po kung usa ka event, candlelight. Ako ang namunag yun sa lungsod sa Asunsod sa pag-organize ana. O na-amaze ko nga grabe ang suporta sa mga tao. Gikan sa mga booking na po sa Asunsod, ningantog yun sila. Walay kwarta, walay ayuda, walay libreng sakyanan, pero ning-adto o nagkahiusa ang katauhan. Na, nga the best kaayo. Grabe ang nahimo ni President Rodrigo Roa Duterte. Kaysa kuha para sa siya yung gihapon ang president. Kaya dili man nato ma-feel, di ba? Na-feel ba ninyo ang ato ang presidente karon? Wala. And isa sa pinaka-the best yun, si President Duterte. Gana lang. Sige, I'm going to ask this, ikan sa kabatanunan, yung taga-taga Davao. Tatay Digong won by landslide in the just recent election. So masabot ani, so may tanaw ninyo ani, and what can you say about people who are saying nga, oh, andam na ba ang Davao City magkaunong absent mayor? Sige, unang-una, no, sa pagkadaog sa Tatay Digong, biskag absent siya sa campaign. Nagpamatuod kini nga dili gyud ta mapalit. No, mo gyud pinakauna kay biskag ako, na-experience na ako sa akong barangay, nagiatbangan mi og activity. No, i-share lang ako gamay, Kuya Matt. Katong time nagkandak ni KK Assembly, katong mga time nagpatawag ang PICAS bahin sa ilang ayuda. So kami, noon na kanang dagko gito ka ng mga daghang mga batan nga motambong sa mong barangay. Nabala kami na ako may motambong sa mong KK Assembly. Kaya siyempre, mga batanon man na no, kinahanglan po man nila educational assistance nila. Kunuha ihatag nila. So kami, naalarma kami, kaya lang, walang pag alas, hapit na mag-alas 2, mura gamay pa man kaayo. Pero, anak, wake up, nakap, wala yung tayo mahimo, kay mga bata noon, mag-yun nga, nangihanglan po silang pag-eskwela. Pero kanunay, na ipasabot na mo sila, ha, nga dapat nga pag-goberno, no, dili na to sila anaron sa pangatag-hatag. Mao kami, kita isip mo sa KSK chairperson, mahimong inflow, gagamiton na to ang budget sa tuang SK para matagap naman sa tuang mga constituents. So dili sila dependent atong one time lang na dole out. No, kay paminaw na to na mudawat na sila, pero naagihapon tayo prinsipyo. So mao to na na-realize yun ako sa pagkadaog ni PRD na dili pasabot nga mudawat ang katawhan sa syudad sa Davao
gibaligya na nila ilang prinsipyo. Tungod kay sa muang barangay, bisan pa man katong mga niadto sa educational assistance na gipahimo nila, giakbangan yun grabe yun ang mga ato sa SK nga. Grabe, wala man like karang murag pagdibabaw, no? Kay yearly, mag yun din ako ginakadang ang KK Assembly.